Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang mga sundalo ng North Korea na idineploy sa Ukraine ay mga hindi handa at masasabi nating hindi kayang tapatan ang mga sundalo ng Ukraine. Hindi din nila alam kung anong klase ng giyera ang kanilang susuungin at natatakot din silang mamatay at hindi na makauwi sa kanilang bansa. Noong si Russian President Vladimir Putin ay inumpisahan ng kanyang tinatawag na Special Military Operation noong Pebrero taong 2022, akala niya ay agad nilang matatalo ang Ukraine at mabilis na makakatanggap ng tagumpay na kanyang hinahangad. Mabilis ang ginawang pagsakop ng puwersa ng Russia sa Kiev region. Ito dapat ay extension ng nasakop na ng Russia na Crimea noong taong 2014. Subalit ang tinatawag niyang Special Military Operation ay hindi nangyari na ayon sa kanyang plano. Lumaban ng Ukraine at gumanti ng malala. Sa tulong ng mga suporta sa bansang ito mula sa West, nagawa ng Ukraine ay pagtanggol nito ang kanyang teritoryo at dahil dito ay napahiya ang Russia. Kasabay pa ng maraming mga nasawi nitong tropa. Sa kasalukuyan, nasa mahigit kumulang 700,000 na ang nasawi at nasugatan sa panig ng Russia mula na magsimula ang digmaan. Nasa 20,000 mga artillery nila ang nawasak. 9,000 mga tangke ang nasira at nasa 19,000 namang mga armored vehicles ang hindi na nila muling mapakikinabangan. Malala ang naging pagkalagas sa panig ng Russia. Halos maubos ang kanilang mga armas at ang kanilang mga sundalo. Kaya naman dahil dito ay nanghingi ng tulong sa mga itinuturing niyang mga kakampi si Vladimir Putin at dito na nga pumasok ang North Korea na walang alinlangan na tumulong sa Russia. Noong Hunyo nitong taon lamang, nagtungo si Vladimir Putin sa North Korea mismo upang kausapin si Kim Jong-un sa kanilang gagawing mga estratehiya laban sa Ukraine. Nagkaroon ng kasundo ng dalawang bansa na sa oras na atakihin sila o giyerahin ng kahit na sinumang bansa ay may obligasyon silang tulungan ang isa't isa. Kasama na din dito ang pagpapadala ng mga armas ng bawat bansa sa isa't isa. 2 buwan lamang ang lumipas ay humingi naman ng sundalo si Vladimir Putin kay Kim Jong-un at noong unang linggo ng nakaraang buwan, mismong Amerika na ang nagkumpirma na may nasa 11 hanggang 12,000 sundalo ng North Korean ang kasalukuyan ng nasa bansang Russia. Hindi nag-aksaya ng maraming panahon ng Russia upang sanayin pa ang mga sundalo ng North Korea. Agad na isinabak ang mga ito at dinala na sa Ukraine. Mismong ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na din ang nagkumpirma na nasa 11,000 mga North Korean soldiers na umano ang nakaistasyon sa Kursk region. Pero dahil sa walang alam ang mga sundalo ng North Korea sa kung ano ang kanilang susuunging laban, pagdating ng mga ito ay mas gusto na lamang umano nilang umuwi. Maraming kapalpakan na ang nagawa ng mga North Korean soldiers habang sila ay nasa Ukraine. Pero sa lumabas na bagong video, makikita na tinuturo ng isang Russian soldier ang mga North Korean soldiers kung paano nilang masisira ang mga landmines. Subalit hindi natapos ang pagtuturo ng sundalo ng Russia sa mga sundalo ng North Korea dahil sa mukhang walang alam ang mga ito sa mga sinasabi ng nagtuturo sa kanila. At hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng nagtuturo sa kanila. Kung matatandaan ang video na ito, nagpapaturo ang isang North Korean soldier ng Russian word na hindi nila maintindihan. Malinaw ang mga naglalabasang video ng mga ebidensya na hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng bagong partnership sa pagitan ng mga sundalo ng Russia at mga sundalo ng North Korea. Imaginin mo na lang na isa ka sa mga North Korean soldiers na nasa Ukraine. Nagsanay ka at nagkaroon ng mga kaalaman tungkol sa pagiging isang ganap na sundalo sa isang bansa lamang. Tapos ay dinala ka at isinama sa ibang grupo ng mga sundalo na hindi mo naiintindihan ang kanilang lengguwahe at wala kang alam sa mga armas nila at hindi ka man lang nagkaroon ng sapat na oras para makapag-adjust at matutunan ng mga bagay na dapat mong matutunan ay isinaba ka na kaagad sa giyera. Na muli,
Hindi ka din pamilyar sa kung anong klase ng giyera ang iyong papasukin. Hindi mo din kilala ang iyong mga kalaban at hindi mo din alam kung anong mga armas ang gagamitin laban sa iyo ng iyong magiging kalaban. Baka siguro matatawag mo ang lahat ng mga santo at mas gusto mo na lang na umuwi talaga sa North Korea at magtanim na lamang ng kamote na mas sanay ka pang gawin. Ang mas malala pa dito, inilagay ka pa sa pinakaharap na siyang sasalo sa lahat ng balang manggagaling sa kalaban. At para mas palalain pa ang iyong sitwasyon, hindi ka din binigyan ng sapat na armas upang gamitin para makalaban ng patas. Ang mga nangyayari ngayon sa mga sundalo ng North Korea ay senyales para kay Putin na wala siyang mapapala sa pagkuha niya ng mga sundalo ng North Korea. Nakakatawa mang isipin pero ang mga North Korean soldiers na ipinadala sa Ukraine ni Kim Jong-un ay parang mga batang walang alam sa nangyayari at imbes na magsanay at maging abala sa pag-aaral ng lengguwahe at mga armas ng Russia, mas pinagkakaabalahan nila ang panonood ng mga malalaswang video bilang ito din ang pinakaunang beses na hindi kontrolado ng gobyerno ang kanilang internet. Yun ay kung may internet sa North Korea. Sinasamantala ng mga North Korean soldiers ang kalayaan na hindi maibigay sa kanila ni Kim Jong-un. Noong 8 ng Nobyembre, nagkaroon ng pinakaunang recorded encounter ang mga North Korean laban sa puwersa ng Ukraine at doon, napatunayan na hindi talaga handa ang mga sundalo ng North Korea na kalabanin ang Ukraine. Maraming mga sundalo ng North Korea ang halos maihi sa takot na kanilang sasapitin sa kinakaharap nilang kalaban. Kaya naman marami sa kanilang nais nang umuwi pabalik ng bansa kahit pa hindi na sila muling makapanood ng mga malalaswang video. Natatakot sila dahil alam nilang anumang oras at kahit nasaan pa man silang parte ng Ukraine ay bigla na lamang silang huhulugan ng bomba o kaya ay raratrati ng baril. Hindi sila sanay sa mga armas ng kanilang ginagamit. Hindi nila alam ang mga armas ng Ukraine at hindi din nila nakikita ang kanilang mga kalaban. Sino nga ba naman ang hindi makakaisip na umuwi na lamang kung ganito ang iyong mararanasan? Ang mabilis na training din pala na ginawa ng mga North Korean soldiers sa Russia ay hindi naman talaga nakakatulong sa kanila kundi mas magiging mabilis lamang ang pagpaslang sa kanila. Ayon mismo sa mga opisyal ng Ukraine, nasa 70% umano ang tsansa na malilipol nila ang mga sundalo ng North Korea. Kung may nasa 12,000 mga sundalo ng North Korea ang kasalukuyang nasa Ukraine, nangangahulugan lamang ito na nasa 10,800 ang siguradong mamamatay sa mga sundalong ito at hindi na nila magagawang muling makauwi sa kanilang bansa. May mga uuwi man siguro pero baka yung mga naputulan na ng mga paa o kamay at yung nagtamo na ng malalang sugat. Sumang-ayon naman dito ang ilang mga eksperto at tao mula sa North Korea. Alam kasi nila ang galawan ng kanilang mga sundalo at kung ano ang kanilang magiging katayuan sa Russia laban sa Ukraine. Kung babalikan natin ang sinabi ko kanina, nagkaroon ng kalayaan ng mga North Korean soldiers na manood ng mga malalaswang video dahil sa wala na ding pumipigil sa kanila. Pero paano na lang kung mabasa din nila online na may mga ekspertong naniniwalang iilan na lamang sa kanila ang uuwing buhay sa North Korea? Paano kung mabasa nila na ginagawa lamang pala silang mga tila disposable na inilalagay sa front lines ng Russia upang silang sumulon ng mga bala at maging panangga ng mga sundalo ni Putin? Tiyak na kapag nalaman nila mga ito, ang takot na kanilang nararamdaman ngayon ay mas madadagdagan pa. Paano kung malaman nila na ang perang kanilang tatanggapin at ng kanilang pamilya ay babawasan ng kanilang leader na si Kim Jong-un at mapupunta sa kanyang bulsa? Ano kaya ang mararamdaman ng mga sundalo ng North Korea? Ilan sa mga sundalo ng North Korea ay nag-aakalang pag-uwi nila sa North Korea ay mga mayayaman na sila. Yun ay kung makakauwi sila ng buhay. Alam din nila na sa oras na masawi sila o masugatan ng malala sa laban, makakatanggap sila o ang kanilang pamilya ng sapat na pera bilang kabayaran sa kanilang ginawang kabayanihan. Pero iba pala ang mga nasasaad sa kontrata nila. Wala pala silang matatanggap ng kahit ano mula sa kanilang gobyerno kahit pa ang kanilang pamilya, buhay man sila o patay. At ang perang kanilang matatanggap ay mapupunta lamang sa bulsa ng kanilang leader. Nakikipaglaban ng walang alam sa mga armas na kanilang ginagamit. Hindi alam kung anong klase ng giyera ang kanilang pinapasok at ang nag-iisang pag-asa na makakaahon sa kanilang pamilya sa kahirapan kahit pala mamatay sila ay wala din silang mapapala at hindi din magkakaroon. Saan lulugar ngayon ang mga North Korean soldiers? Kung makakauwi man sila sa North Korea, babalik lamang sa dati ang lahat. Habang ang kanilang leader ay mas nagpapakasasa pa sa perang nakuha niya mula sa Russia. Hinihikayat din noon pa man ng Ukraine ang mga sundalo ng North Korea na sumuko na habang hindi pa huli ang lahat sa ngayon.
Tila ay isa lamang maaaring mangyari sa hinaharap. Ilan kasi sa mga North Korean soldiers ay tila nakakahalata na sa kung ano ang tunay na nangyayari. May mga naglabasan ng balita na ilan na sa kanila ang tumatakas pabalik sa kanilang bansa o sa mga bansang malapit lamang sa kanila. Sa totoo lang ay ito ang pinaka-the best nilang option para hindi maging pain ng Russia laban sa Ukraine. Kung ikaw papasang tatanungin, kung sakaling ikaw ay isa sa mga sundalo ng North Korea na nasa Ukraine, lalaban ka ba para sa iyong leader o tatakas na lang upang iligtas ang iyong buhay? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.